Alright, pag-usapan natin to. What price range ng beginner, intermediate, tsaka pro violin para daw makita yung difference? Okay, una sa lahat, kung hindi ka marunong makinig or wala kang experience sa violin, hindi mo makikita yung difference. Pare-parehas lang magiging tunog niyan. May rininig mo lang dyan, mas malakas yung mas mahal. Okay? Now, let's talk about pricing. No? Alam nyo ba guys na sa Pilipinas actually mura yung mga instruments natin dito compared sa other countries, yung price ranges niya, no? Like for example, sa Singapore, meron silang mga beginner violins that cost around 250 Singapore dollars. Beginner violin yun sa kanila. So times 40 pesos, around, what's that, 10,000 pesos? Halos 10 to 12,000 yung presyo. Beginner, as in bare bones beginner, no? So sa atin may mga beginner violins that could range from 5 to 7,000, no? Beginner din. Halos same yung quality pero ganun lang yung pricing. So napakaraming factors. Now, when it comes to pricing factors, maraming tinitigdan dyan. Number one, wood quality. So sa mga hindi nakakalam, of course, violin is made of raw materials. May ginagamit tayong mga raw materials dyan, like wood, no? Yung glue, and of course, varnish, di ba? Yung raw materials na yun, they cost money. Yung mga magagandang wood is around, I think, mga tone woods, no? Nakakabili naman nito, makikita nyo rin sa internet. Pwede kayo bumili, kahoy lang. Nasa mga $1,000 to $2,000 yung mga magaganda, di ba? Meron ding mga mumurahin lang. Bakit nagmamahal ng ganon? No? Isipin mo, isang wood lang naman yun. Before siya i-process, syempre, kailangan siyang putulin. Tapos, isi-shape siya sa wood boards na gagamitin, no? Tapos, pinapatuyo pa yan. Bukod pa sa drying ng mismong gumagawa. So, hindi siya pagkaputol gamit agad. So, kaya siya nagmamahal. It takes time to create good tone woods for violins. Now, isa pa lang factor yun. Another is, of course, yung craftsmanship. Yung mga taong gumagawa. Kanino mo ipapagawa yung kahoy? Nanalo ba siya sa mga competition? May mga awards ba ito? Yung gumagawa, yung violin maker mismo, di ba? So, lahat yon you have to factor that in. Now, kaya tumataas yung presyo. So, depende na yung nagiging pricing nila, di ba? Sa ibang lugar, it can cost to around 1,500 to 2,000 euros, di ba? Sa Europe, ganun yung mga presyohan. So, iba-iba talaga yung price point niya. Sa China, maraming mga gumagawa. Not saying na pag China galing, pangit agad. No? May mga magagaling din na makers from China. May mga magagaling na makers from the US. May magagaling na makers from UK. Sa iba't ibang lugar, maraming gumagawa. Sa Philippines, di ba? Magaganda rin tayong instruments na dito galing that could range for around 100 to 200,000 pesos. Di ba? So, pero kung ikaw ay beginner, huwag ka muna tumingin sa presyo. Masyado kasi tayong price conscious, no? Yung mga Pilipino, 'di ba? Kailangan nakabase sa presyo, kailangan nakabase sa ganito ko binili or sa brand, no? Pero sa violin kasi hindi ganun kahalaga yung brand eh. Mas mahalaga yung quality, craftsmanship of course, and the sound. Pero that's still secondary to skill, 'di ba? Kasi kahit mamahalin yung instrumento mo, kung hindi mo siya kayang patunugin ng maayos, pangit pa rin ang lalabas. Tandaan natin, when it comes to the violin, you create everything. You create the tone, you create intonation, you create the sound quality. Lahat sa'yo nang gagaling. Sa mga kamay mo manggagaling. Ang contribution lang ng instrument is yung tapon. Kung gaano kalayo yung tapon niya and yung lalabas na sound. So, para lang siyang speaker. 'Di ba? So, hindi instrumento hindi naman tayo magre-rely sa speaker lang, 'di ba? Kung pangit talaga tayo kumanta, for example, kumakanta tayo, pangit na yung speaker, pangit pa yung boses natin, di pangit din. Pero kahit maganda yung speaker, kung pangit pa rin ang boses mo, di pangit pa rin yung lalabas, 'di ba? So, ganun siya. More of a reflection of what we give. That's why the violin is a hard instrument. Now, yung pricing kasi sobrang subjective niyan, 'di ba? Meron nga nakakapagpasok dito ng mga instrument na mura lang, di ba? Yung mga surplus na instrument, no? We can consider them intermediate. Meron din namang handcrafted doon sa mga ganon, for example. Pero, you can price something for 30K na
mas hindi pala ganun yung value niya, di ba? You can price something at 15K pero para sa'yo, yung tunog niya, okay na. So, mahirap talaga yan, mahirap siyang balansehin or mahirap magbigay ng exact price range, no? Pero ito lang masasuggest ko, if you're gonna buy an instrument 10,000 and below, 5,000 siguro, 5,000 and below, yung quality nun, hindi masyado magkakalayo. Hindi pa magandang quality yun. So, around 10,000 and up, yan, medyo okay na. Depende pa rin yan kung saan mo bibilin. Depende pa rin kung saan mo kinuha or kung na-testing mo ba. So, pagdating doon sa mga matataas na presyo, siguro, we can say na 50,000 and above. Ayan. Marami ka nang pwedeng mabiling instrument na high quality. Ayan. High quality ha. Hindi ko pa rin pwedeng sabihin pro, ganyan. Hindi kasi ganun, hindi ko siya nakita na ganun yung violin pricing na, pro level na ganyan. Kasi, even intermediate level instruments, no? Sa ibang bansa kasi, yung mga ginagamit natin, 50,000 is still intermediate sa ibang bansa Dito sa atin, may pro level na siguro natin masasabi. Kasi price is really subjective. Mahirap magbigay ng presyo na, ito, pag ganitong presyo binayaran mo, pro level na yan. Hindi naman siya ganun Or pag ganito, intermediate. Kasi may mga intermediate violins that could cost around 50 to 100,000 pa rin, diba? Depende yun sa level or depende sa maker na pinagbilan mo. So, wag tayo mag-rely lagi sa price. We should rely on, especially kung nagsisimula pa lang kayo, wag nyo masyadong pinag-iisip itong mga bagay na to. Focus on skill. Para kahit anong instrumento, kahit pag intermediate, kahit pang beginner, kahit pang pro level, ay maganda yung maging tunog nyo. But yeah, those are the things you factor in. Those are the things that you consider sa mga instruments na to. And yeah, kung nag-aasam kayo ng magandang instrument, start with the cheaper ones first and develop your way to that level of price or that quality. Para ma-enjoy mo yung magandang instrumento, ma-enjoy mo lang siya kapag maganda rin ang tunog mo. So, good luck sa inyo.